As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Attorney? Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At isang mapagpalang umaga dyan po sa ating po mga kapatid, mga kaibigan, at yun dito kasubaybay ng ating programa dyan sa kabilang panig ng daigdig at yun din dito sa Pilipinas. Maraming nabanggi po sa mga Bicolano, ganun din sa mga Bisaya. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at purihin ng Diyos sa kanya pong kabutihan sa bawat sa atin. Tayo po ay pinagkalooban muli ng pagkakataon upang tayo po ay mag-aral ng kanya pong banal na salita. Maraming salamat po na muli kayo po ay aming muling makasama sa oras na ito
sa loob ng isang oras ay tayo muli ay mag-aral ng salita ng Panginoon at atin pong hinihiling ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang ating pong makasama sa gabi ito, na siyang magbukas ng ating pong unawa, ng ating puso, upang sa gayon ay ating pong maintindihan, maunawaan na ating pong pag-aaralan sa gabi ito. Tunay na hindi po natin maintindihan ang kanya pong kabalita ng kaligtasan kung hindi po dahil sa Banal na Espiritu na siyang nagbubukas o nag-i-inspire sa bawat isa sa ating mga kapatid. At amin pong pinupuri at pinapangalan na ating Panginoong Kristo at ganun din ang Banal na Espiritu na siyang tuloy na gumagabay sa bawat sa atin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pastor, magandang gabi po. Kayo po muna ay bumati bago po tayo magpatuloy. Thank you po, Rani. Magandang gabi dyan, Philippines. Sa ating kapatid na nag-ooperate dyan, si Elder Rico, at gayon sa iyo, partner Rani. Sa ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, na iba't ibang time, ang pakikinig, ang pagpapala ng Panginoon, ang ating matanggap ngayong umaga, liwanag, kapangyarihan, at gabay ng Banal na Espiritu. At tayo manalangin sa bawat isa na tayo ay patuloy lumago, sumigla sa ikatitibay at ikatatapos ng gawain ng ating Panginoon. Patrani? Yan, thank you po Pastor sa inyo pong pagbati at ganoon din mga kapatid. Bago po tayo manalangin ay akin pong inayahan na bawat isa na ito pong atin pong i-like, i-share ang programang ito upang ang ating pong mga mahal sa buhay na nais nating paabutan ng pabalita na sila rin ay bahagi ng kaligtasang ipinagkaloob sa bawat isa atin ating mahal ni Diyos. Kaya hindi sila mapaabutan ng pabalita ng kaligtasan. Isang click lang po ito mga kapatid para po sa ating po mga mahal sa buhay. Pindutin lang po natin ang like at ang share. At ganun din, ang ating pong topic sa gabi ito, Entering God's Rest. Ito po ay part 3. At atin pong hilingin sa Banal na Espiritu na tayo po ay buksan na ating pangunawa. So tayo po ay sumandaling manalangin mga kapatid at ilagak natin ang ating presensya sa paanan ng Panginoon. Sila naming Diyos, muli kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat na sa buong hapon. Ganun din dyan sa kabilang panig ng daigdig, buong magdamag na iningatan nyo ang aming mga kapatid sa kanila pong pamamahinga at sa aming pong mga paggawa sa buong maghapon dito sa Pilipinas ay amin din pong naranasan, Panginoon, ang inyong pong presensya at matnubay. Sa oras na ito, muli kaming lumalapit sa inyo at amin pong hilingin ang Banal na Espiritu na siyang magbukas na aming pong pangunawa, Panginoon. Maraming salamat sa inspirasyon ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Kami po ay inyo pong inimbitahan, iniyahan. Kami po ay sama-samang tumulog sa inyo at makinig, mag-aral na inyo po salita. At yan din, Panginoon, namin hinihiling sa inyo na ito'y iukit sa aming mga puso at isipan ang mga talata, ganun din ang mga aming pong mapag-aralan sa gabi ito. Tulungan na ay pong tagapanguna si Part Epi sa kanya pong pagbabahagi. Kayo po ang magsalita, Panginoon, gamitin siyang instrumento upang ipahayag ang inyo pong ilang pagliligtas sa bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan namin kailangan dalangin. Ang lahat ng ito ay aming dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makaparihang pangalan ng iyong bugtong na anak ang aming pong Panginoon sa Kristo. Amen. Ngayon mga kapatid, ay huwag na po natin patagalin at na po ibalik sa ating pong tagapanguna si Pastor Efraim Villarruel, ang ating pong tagapagpabatid ng balita ng Panginoon. Gabi, Pastor. Thank you, Patrani. Ang saya at sigla na naman ng ating ng gabi dyan sa Pilipinas at umaga dito sa amin. Maulan dito sa New York ngayon, medyo malamig uli. Ngunit purihin ng Panginoon na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon, patuloy mag-aral. Ngayon, patuloy tayo ipangkangatlong bahagi ng ating pag-aaral ng pagpasok sa kapahingahan ng Diyos. Patrani, alam naman natin na yung Sabbath, ang kanyang kapahingahan, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So talagang ang intention ng Panginoon para talaga ito sa tao na kanyang linalang bilang kanyang mga anak, mga mahal niya tayo lahat.
Pero dahil nga nahulog tayo sa kasalanan, hindi lahat ng tao ay papasok dito sa kapahingahan ito. Kaya patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng mensaheng ito. Patuloy tayong mag-invite sa mga tao. Ipakilala ang kaligtasan, ipaunawa, ituro, ibahagi, ipangaral ang kaligtasan upang pag naunawaan at tanggapin ito ng tao sa magitan ng conviction. Tayo mag-aaral na ang Sabbath, the Sabbath is the seal of God's righteousness. No? Ayan. The Sabbath day, hindi yung araw mismo kung ano ang tinuturo kung saan tayo. The seal of righteousness by faith. Ano ba itong righteousness by faith? Sa Bisaya, pagkamatarong pinaagi sa pagtuo, sa Tagalog, pagiging matuwid sa magitan ng pananampalataya. Kaya bago tayo magpatuloy, binabati ko si Sister Myrna, Dr. Lero dyan sa Milagros Masbate. Ganon din si Sister Josephine Bedal, Polinar. Parang galing yata ito ng Dito po sa California. bukid yan. Dyan ba? Sige. Okay. Akala ko California. Sa dami ng mga mini-ministry natin, parang magkatunog yung mga belyedo. Anyway, so purihin ang Panginoon. Dito tayo ngayon. Tandaan natin, ano itong righteousness by faith? Ito yung mensahe ng tatlong anghel. Iisang mensahe yan, the everlasting gospel, na pag tinanong natin si Ellen White sa kanyang inspired writing, righteousness by faith or justification by faith is the third angel's message in verity. Meaning, ito yung everlasting gospel na dapat malaman ng tao. Kaya pag present natin yung liwanag at katotohanan ng Sabat, sa context pa rin ng gospel para magaan ang pagpasok ng tao. Hindi siya pabigat. Pag wala yung gospel, yung Sabat talagang mabigat yan. Kasi magkalaban yung laman, tsaka yung espiritu. So by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, dito lang makakapasok ang tao sa kanyang kapahingahan. Ngayon, ang focus natin ngayon yung selyo. No? So titingnan natin dito. Exodus chapter 31 verse 13. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, "You shall surely observe my Sabbath." Tama. Ano? Meron ka ba nito, Portrani, sa Tagalog? Apo. Sige nga. Exodus 31 verse 13. Oo. Tayo po dito. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipangilin ang aking mga sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga sininlahi upang inyong makilala na ako ang nagpapaunat sa inyo. Yan. Papansinin natin dito, Partrani, ang ginagamit ng Panginoon hindi Jacob, Israel. Ang ibig sabihin nito, pinalaya na ng Panginoon yung Jacob na mandaraya patungong Israel. Naging matagumpay na siya ngayon. So sa mga anak ni Israel, bakit anak ni Israel? Na nagumpay na sila dahil pinalaya na sila mula sa pagiging alipin doon sa Egypt. Binautismuhan na sila doon sa Red Sea. Ngayon, bago sila tutungo ng Promised Land, lupang ipinangako, ibibigay ng Panginoon ito upang bigyan sila ng tanda na sila ang bayan ng Diyos at makilala nila na ang Panginoon ang nagpapakabanal sa kanila, nagpapakasakdal. So napakahalaga ng pagpapakasakdal ng bahagi at turo ng Biblia. Binabati din natin ang ating partner Patrani, si Part Rafi. Nasa duty siya ngayon. Magandang gabi dyan, Part Rafi, Tama Okay. si
Part Alvin. Oh, ha? Kasama Sama sila na. ni Part Alvin. Okay, okay. Part Rafi, regards dyan kay Part Alvin, ha? Busy tayo sa gawain ng Panginoon sa pamagitan ng paglingkod sa ating bayan. Okay, very good. Thank you, Part Rani. So, yung Sabat, tanda. Okay? Tanda yan. Ngayon, tanda sana yan ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero ang malungkot dito, hindi lahat papasok. Kasi hindi nila alam yung gospel. So dapat malaman nila yung gospel, malaman nila yung kaligtasan, pag-ibig ng Diyos. So dito ang layunin ng pagbigay ng tanda ng Diyos upang makilala natin siya na siya ang nagpapakasakdal sa atin. Okay? So hindi ito kagaya ng ang nangyari sa mga Israelites, mga kapatid. Iningatan nila yung Sabat para sila iligtas ng Diyos. Sabi ng Diyos, iniligtas ko na kayo. Patuloy tayo, Part Rani, sa verses 16 and 17. Ayan. Exodus chapter 31, verses 16 and 17. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat, na iingatan ng Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagiang tipan. Verse 17. Wow. Ito isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga at naginhawahan. Yan. Ano daw ito? Tanda ng hanggang kailan? Magpakailanman sa bayan ng Magpakailanman. Israel. Oo. So ngayon, tandaan natin na yung nakaraan, yung ancient Israel, literal, geographical Israel. Tayo ngayon yung spiritual Israel. Pero in the eyes of God, iisa tayo. Kasi gusto i-ugnay ng Panginoon yung tunay na naging karanasan ng ancient Israel maging applicable sa atin ngayon na spiritual Israelites. Okay? So ngayon, tandaan natin na ito ay binigay ng Diyos as a perpetual covenant. Tanda ito na kinikilala natin ng Diyos na siya naglalang sa atin. Siya nagligtas sa atin. Siya din ang nagpapakasakdal sa atin. Ginagawa tayong banal. Tingnan natin yung Ezekiel chapter 20 verse 12, Partrani. Ezekiel 20, verse 12. Tayo po dito, mga kapatid, Ezekiel 20 verse 12. Bukod dito ay ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapagiging banal sa kanila. So, inulit ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Israel. Titingnan natin, mga kapatid, ha, ang nagmamay-ari ng Sabat ay ang Diyos mismo. Ibinigay niya ito upang maging tanda sa kanya at ng kanyang bayan. Para ano? Anong layunin ng tanda? Upang malaman, Upang makilala nila na ano, Partrani? Na siyang Panginoon. Na siya ang Panginoon na nagpagiging banal sa kanila. Wow. Kita mo? Pagdating doon sa verse 20, pakibasa, Partrani. Verse 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So gagawin nating special, yung tinatawag na sanctify, gagawin nating iba. So hindi lang siya remember the Sabbath day. Kung hindi binuo ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi ito legalism, Partrani, kundi sinusunod natin kung anong sabi ng Diyos. Sa ganang ating sarili, hindi natin kaya yan. Kaya binigay niya sa atin ang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas, kapangyarihan, ingatan na banal ang kanyang Sabat. Kasi ito yung tanda niya. Ito yung tatak niya. Hindi tayo pwedeng magsasabi na, gaya ko sa Masbate ako. Maraming mga ranchero doon sa Masbate, Partrani. Bawat ranchero na may-ari ng baka, meron yan sila sariling tatak. Kaya ang Diyos, alam ng Diyos na ang kaaway mahilig man din lang. Kailangan merong tatak ang Diyos. Kaya nga sa prophecy, merong seal of God
and mark of the beast. Pero iisa lang ang naglalang sa atin. Kaya lang, yun nga sa pangdaraya ng kaaway, kailangan merong tanda ang Diyos. Nandito kasama natin ngayon si Sister Yeye, kasama namin dito sa Jackson Heights. Good morning, Jan. At si Sister Paraluman, Paluman. Panganiban. Diyan din yan sa inyo, Patrani? Hindi, wala po. Pero nakita na natin to siya, parang nakalimutan na. Sister Paraluman, sorry, nakalimutan. Anyway, so good evening sa Good bawat isa evening. sa atin. Napakaganda nito, Patrani, kasi mismo ang Diyos nagpapakilala sa kanyang sarili, siya ang nagpapakabanal sa atin, binigyan niya tayo ng tanda. Ngayon, bakit napakahalaga ng pagiging banal? Basahin natin, tingnan natin mga kapatid. Dito lang talaga sa utos ng Diyos. Tingnan natin, no? The commandments, no? Dito sa ikaapat, remember the Ten Commandments ito, dito sa ikaapat, yung pusod, ang tawag ko dito yung pusod ng kautusan ng Diyos, sinulat ng daliri ng Diyos. Kung naalala niyo mga kapatid, ano nga yung daliri ng Diyos? The Holy Spirit, the finger of God is the Holy Spirit. And found in the heart of His law. Sa pusod, o sa puso, o sa pusod, pinakagitna. Contains all three elements. Ano yung three elements ng selyo? Pangalan, titulo, at teritoryo. Dito natin makita, remember the Sabbath day to keep it. I am the Lord thy God. Anong title niya? Creator. Wala nang ibang pwedeng mag-creator, mga kapatid, kung hindi ang Diyos lang. Mandala lang. Alam na natin na yung word na create is making something out of nothing. Yung teritoryo niya, heaven and earth. So gusto ipaabot sa magitan ng mensahe ng Ebanghelyo na everlasting gospel, ito yung kanyang magiging tatak. Ano? Hindi yung araw, kung hindi ano ang dinadalang kahalagahan ng araw na yon sa Ama, sa Diyos. Kaya hindi ito owned by Adventists or they choose yung Sabado sa mga Israelitas lang yan. Sino nagbigay ng Sabat sa Israelitas? Ang Diyos. Pero hindi natin madadala ito sa magitan ng debate. May ibibigay at mapapahayag natin ito sa magitan ng telling the truth in love, seasoned with salt. Kasi kahit gaano katotoo yung sasabihin natin, pag ang approach natin ay arrogant, parang tayo na lang ang banal, tayo na lang lagi ang tama, tayo na lang lagi ang mahirap yon. Lahat tayo makasalanan from head to toe, there's nothing good in us. It always takes the power and the grace of God. Okay? So ngayon, yan ang tatlong element na dapat malaman natin sa selyo. Ngayon, ang tunay talaga at totoong kahalagahan ng Sabat sa liwanag ng mabuting balita, pag ito ay naibahagi ng tama sa mga tao, lahat na makakarinig at tatanggap, doon talaga sila tatayo at aasa lamang sa katwiran ng ating Panginoon Hesus. Sasama sila dito sa pulutong, sa grupo ng Diyos na nag-iingat ng kanyang kautusan. Di ba may kanta na, my hope is built on nothing else but in Jesus' blood and His righteousness? Lahat ng makakarinig ng gospel na ito at mai-present itong Sabat in the context of the everlasting gospel, tatayo sila doon sa my hope is built on nothing else but in Jesus Christ and His righteousness. Ano tong commandment keeping people? Hanapin natin ito sila lahat. Tingnan muna natin dito. Meron ka na dyan, Partrani? Revelation chapter 12 verse 17. 12, verse 17. Itong Revelation chapter 12, mga kapatid, unit ito, chapter 12 hanggang chapter 19. Dito sa chapter 12, magkakaroon ng paghahanda kasi may gera. Galit na galit yung dragon. Pagdating ng chapter 13, actual na gera,
gusto ng dragon na ito, ng hayop na ito, pangit pakinggan yung hayop, yung dambuhala, ewan ko kung ano yung sa Tagalog, tatatakan niya ng karining tatak. Pagdating ng chapter 14, merong selyo ang Panginoon. Hanggang yun sa chapter 19. So pag may time kayo mga kapatid, kahit mahirap yan, basahin lang natin. So tingnan natin yung tanda ng bayan ng Diyos, yung kanyang mga katangian. Revelation 12:17, Part Rani. Ayan, Revelation 12 verse 17, sabi po dito, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may mga patutuo ni Jesus. Ayan. So dito, habang magkakaroon ng warning ang Panginoon na merong gera na darating dahil galit nga yung dragon, alam na natin yung dragon na si Satanas yan, binigyan na kaagad tayo ng Panginoon ng tanda na ito yung aking bayan na hindi magpapadaya sa dragon sa kaaway si Satanas. Ngayon, yan yung sa chapter 12. Chapter 13, actual na gera, tatak ng hayop, yung 666, saka natin pag-aralan yan. Dito muna tayo sa tatak ng Diyos. Pagdating ng chapter 14, ang bunga ng mensahe ng mabuting balita, walang hanggang mabuting balita. Ano ang magiging bunga doon sa mga taong tumanggap? Revelation chapter 14, verse 12. Revelation 14 verse 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag na pananampalataya ni Jesus. Ayan. Pwedeng pabasa ng diretso ng verse 13? At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Okay. Mapansin mo dyan sa verse 13. Lahat ito mangyayari, mararanasan, matatanggap dahil sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? So ngayon, ang Espiritu ng Diyos din ang magpapahayag sa atin anong katangian ng mga taong ito ng bayan ng Diyos na hindi nadaya at walang tatak ng dragon. Meron silang pagtsatsaga. Ang ibig sabihin ng pagtsatsaga nito, kuminsan naiisip natin na walang tumutulong sa atin, walang sumusuporta. Patuloy lang tayo kasi kagaya ni Elijah, naramdaman niya na parang siya na lang isang natitira sa gawain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, "Oops, Elijah, meron pa akong 7,000. So patuloy tayo gagawa sa gawain ng Panginoon. Regardless. Kasi gawain ito ng Panginoon, hindi ito natin gawain o gawain ng grupo o kung sino. Talagang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ito. So itong mga banal, merong pagtsatsaga. Sino sila? Silang nag-iingat ng kautusan ng Diyos at nag-iingat ng pananampalataya ni Jesus. Okay? So ngayon, titingnan natin kasi yung tatak. Basahin nga natin to. Ano yung tatak? Tatatakan ka para iligta. Ano ba talagang layunin nitong tatak? Patrani, pwedeng pabasa. Kukunin natin ng lesson doon kay Abraham. Kasi si Abraham yung icon ng Israel. Dito sa chapter 4, pinapakita ni Pablo sa mga Hudyo, maraming problema kasi yung Hudyo talaga pagdating sa relationship nila sa Panginoon. Kasi mabilis, kagaya din natin, mabilis ma-divert yung, halimbawa may magaling magsalita, ang na-idolize natin yung speaker, yung magaling kumanta, nakakalimutan natin purihin ang Panginoon. So, sinabi ni Pablo dito, Romans chapter 4 verse 11. Anong sabi ni Pablo dito sa Romans chapter 4 verse 11? Yan. Romans chapter 4 verse 11, sabi po dito mga kapatid, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya ay di patuli. Ang layunin ay upang siya ay maging ama ng mga sumasampalataya, bagamat sila ay di tuli at upang ang pagiging matuwid ay mabilang din sa nila. Kita nyo? Sa mga Hudyo noon, kagaya kung naka-attend kayo ng
sa mga kapatid na nakikinig ngayon, hindi ko alam kung naka-attend na kayo ng First General Conference. Kung hindi pa kayo naka-attend, merong tayong record sa Acts chapter 15. Yung mga Hudyo, no, panahon nila Moises tsaka ni Jesus sa New Testament, tinuturo nila na para ka iligtas at magkaroon ng puwang sa langit, tuliin ka muna. So dito pinahayag ni Pablo na yung pag-aaring ganap ng Diyos, inaring ganap si Abraham itinuring na matuwid. Kailan siya itinuring ng matuwid? Nung tinuli na siya o bago pa tinuli? While he was still uncircumcised. Para wala tayong pwedeng maipagmayabang. Ganon din ang tatak ng Diyos, mga kapatid. Yung tatak ng Diyos na mensahe na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, itong Sabat, ito yung magiging tanda sa atin. So the purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised. Kaya marami mga hindi pa nangingili ng Sabat ngayon that they love the Lord. Partrani, di ba nagbibisikleta ka? Opo. Kung niyaya mo ako, magbisikleta tayong dalawa. Brother Epi, bukas magbisikleta tayo. 5 miles, 5 kilometers. O sige, pag kinabukasan, yung gulong mo sa unahan flat. Yung bisikleta ko naman, yung gulong ko naman sa likod flat. Sinong pwedeng magbike sa ating dalawa? Parehas hindi. Parehas hindi. Kung meron mga taong nangingili ng Sabat, dahil ang pag-unawa nila ay upang sila ay iligtas, tapos meron namang nangingili ng araw ng linggo, naniniwala sila na si Jesus lang talagang kaligtasan nila, pero maling araw. Sinong makakaranas ng tamang karanasan dito sa dalawa? Yung nangingili ng tamang araw na mali yung pag-unawa o yung tamang pananampalataya na maling araw? Pareho may problema, di ba? Kaya walang pwedeng magmayabang. Lahat tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Pinalaya tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang biyaya at patuloy niya tayong iniimbita pumasok sa kanyang kapahingahan, Sabat, na yun ang tanda na kilalanin natin siya na siya ang Diyos na naglalang sa atin, nagligtas sa atin, at nagpapabanal sa atin. Diba? So wala tayo pwedeng may pagmayabang na tayo lang yung nangingili ng Sabat, tayo lang. Kasi ayaw man natin tanggapin, behind our minds, sinasabi natin dahil nangingiling kami ng Sabat, kami lang ang ililigtas. So nabaliktad na ngayon. So mangilin muna tayo ng Sabat para iligtas tayo. Sa kaso ni Abraham, kailangan mo lang tuliin si Abraham bago siya ituring matuwid. Tama hindi? Mali. Itinuring siya na matuwid bilang tanda na tinuring siya na talagang matuwid na siya. Sabi ng Panginoon kay Abraham, naniniwala ka ba? Kasi pangalawa na ito naniniwala ka pa ba na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, lahat ng bansa? Sabi ni Abraham, opo, naniniwala ako. So para matanggal, ang meaning ng pagtuli, Patrani, talaga, is to take away unbelief. So dahil sabi ni Abraham, naniniwala ako, pero actually nagduda siya. Kasi sabi nga ni Sarah, matanda na ako, hindi na ako pwede, pumunta ka na lang doon sa aking katulong na babae. So pumunta na siya doon, tinulungan niya ang Diyos, tuparin ang pangako ng Diyos sa kanya, kaya nakaproduce siya ng Ismael. Kung alam lang ni Abraham ang nangyayari ngayon. Ano? So yun ang problema. Patrani? Yan ang problema. Gusto natin tulungan ng Diyos. Si Usa, sinabi na ng Diyos, huwag niyong gagalawin yung kaba ng tipan. Pero dahil matutumba, kailangan tulungan ni... Talagang ang Word of God ang kailangan natin. Ano? So, yung Sabat, siya yung magiging tanda ng pagkakilala sa Diyos. Kikilalanin natin siya. We will acknowledge Him as our Creator, Redeemer, Provider, and our Sanctifier.
Grabe, ano? So yan, napakahalaga nito mga kapatid. Yung mensahe, kasi sa dami-dami na kung ano-ano na lang mga mensahe natin ngayon to survive dito sa hirap ng buhay sa mundo. Kaya nadadivert yung mind natin na kumisan halos ilang taon na lang yung theme natin, stewardship in the light of the gospel. Okay naman yun to survive. Pero kung meron tamang pag-unawa ang tao, hindi magiging mahirap yung stewardship. Kahit ano pa yan. Ang approach natin kasi takot na yung mga tao sa pera, lagi natin sasabihin, yung stewardship hindi lang pera sa mga gamit natin, sa panahon natin. Pero at the end, ang pinaka-main point talaga, pera pa rin. Kaya yun, iingatan talaga natin mga kapatid. Ano? So, dito tayo sa tanda ng Panginoon. Ngayon, ano ngayong Sabat? Sabat will be the seal. Sa ngayon kasi, Patroni, confuse yung tao. Kasi ang presentation natin ng Sabat laging approach ng debate, patunayan natin tamang araw. Pero kung ano yung kahulugan, kahalagahan ng araw na yon, doon tayo kinakapos. So dito sa gawain ni Daniel na pinag-aralan natin, yung sa vision, hindi gawain, sa vision ni Daniel, pagkatapos tayong iligtas sa kaligtasan mula sa ating pagsasalangsang, sa ating pagkukulang at sa ating pagiging liko o hindi matuwid yung iniquity, anong gagawin ni Lord pagkatapos niya doon sa cross? He will usher in an everlasting righteousness. So Jesus will bring everlasting righteousness na siya yung magiging pundasyon ng ating kaligtasan. From justification, sanctification, to glorification. Okay? So ngayon, tandaan natin, Sabbath is the seal of God through the message of righteousness by faith, the everlasting gospel. Ngayon, titingnan na natin yung tatak. Hindi tayo mag-aaral ng 144,000, pinag-aralan na natin yan noon, first part, pero magdi-detail tayo sometime. Itong 144,000, mga kapatid, ito yung isa sa mga teachings dito sa Bible that produces more heat than light. Okay? Itong 144,000, iisang topic, pero dalawang chapters sa iisang aklat. Revelations chapter 7 and chapter 14. Yung sa chapter 7 sa context ng 7 seals. Yung sa chapter 14 sa context ng everlasting gospel, the three angels message. Sundan nyo lang ako mga kapatid, ano? Tapos, dahil mahaba itong presentation natin, kumisan na hindi natin masundan. Suggestion ko sa mga nakikinig, total naka-ano naman to, naka-record. Kahit doon lang muna kayo sa 20 minutes, mamaya na naman o kaya bukas, na para maisulat ninyo o ma-pick up dito sa itong pag-aaral natin. Kaya lang na binibigay na natin itong buong oras kasi we are preparing ourselves for eternity. Okay yung mga devotionals, kaya lang, anong mahalaga ito na maglaan tayo ng oras sa Panginoon. So dito sa 144,000, titingnan natin yung tinatawag na selyo. Ano, Patrani? Apo. Pwede pabasa ng Revelation chapter 7, verses 1 to 3. Revelation chapter 7 verses 1 to 3. Sabi po dito, pagkatapos nito ay nakakita ako ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkakaluban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at ang dagat. Verse 3, na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang punong hanggang sa aming matatakan sa kanila o ang at Diyos. Okay, thank you, Patrani. Nakita niyo yung highlight dyan, mga kapatid? Yung wind. Yung wind, yan yung sakuna. Ano, stripe.
Ngayon, yung earth, nagsisimbolo yan ng dako o lugar na kokonti ang tao. Yung sea, maramihan, maraming tao yan. Yung tree, individual. Kagaya sa mga hindi pa nakapag-aral ano ito. Kasi ano tong tree, dagat, lupa, at kahoy. Di ba yung, just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Si King Nebuchadnezzar, yung panaginip niya yung kahoy. Sa Bible, yung tree, tumutukoy yan sa tao na individual. Yung earth, tumutukoy sa, may mga tao pero hindi masyadong marami. Ngayon, dito sa verse 2, sabi ng anghel, huwag mo nang bitawan yung hangin hanggang hindi pa natatatakan ng buhay na Diyos. Okay? Tatatakan. Sa verse 3, saan ang tatak nila? Sa kanilang mga noo. So, hindi ito literal na tatak, mga kapatid. Ano? Alam naman natin yung noo, yung forehead, yun yung ating willful and deliberate decision. Pagdating doon sa verse 14, 144,000 ito hindi tayo nagtatopic ng 144,000. Kinukuha lang natin yung anong nandito, anong issue. Tatak ng buhay na Diyos, itatatak sa kanyang bayan, sa kanilang mga noo. Pagdating ng Revelation chapter 14, same topic, 144,000 na nandun na sila sa langit. Anong meron sila? Patrani, pabasa nga ng verse 1. Verse 1. Revelation chapter 4, verse 1. Pagkatapos ay tumingin ko at naroon ng kordero. Patrani, pwede pa dikit ng konti? Medyo choppy ka. Revelation chapter verse 1. Pagkatapos ay tumingin ko. Naroon ang kordero na nakatayo sa undok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 mga may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Doon sa chapter 7, anong meron doon? Itatatak ang tatak ng buhay ng Diyos. Saan itatatak? Sa kanilang mga noo. Pagdating dito sa chapter 14 verse 1, ano ang meron sila sa kanilang mga noo? Betul. Ha? Tatak. Hi, Pangalan ng Brother kanilang Melvin. ama. Doon sa Kwan, Arizona. Magandang umaga. Ay problema doon yung yung babae. Kasi yung nagtrabaho si Tuloy tayo ha. Patani? Apo. Okay. Ano ang meron sila sa kanilang noo? Yung pangalan. So Pangalan. yung tatak, yung tatak pala noon ng Diyos ay ang pangalan, kanilang pangalan ni Jesus, pangalan ng Ama. So yan ang ipo-focus natin dito ngayon. Patrani, no? Yan. Dito sa Revelation chapter 7 verse 3, selyo ng Diyos isiselyo sa kanilang mga noo. Seal of God. Okay? Pagdating sa Revelation chapter 7, 14 verse 1, having the Father's name in their forehead. So what is the seal of God? The name of God. Saan natin matatagpuan yan? Doon sa Sabbath commandment. Grabe, no? So, i-approach natin ito in the context of God's power, God's love, God's salvation. Hindi doon in the context of kung saan tayo naaanib. O sa context ng para kang maligtas. Okay, so the seal of God is the name of God. And the name of God, yan yung pundasyon ng ating kaligtasan. Tututukan natin tong name of God. Mga kapatid, tingnan nyo, ang name of God na identity sa Bible, yan. Okay? Lord Creator, the Lord my banner, the Lord my shepherd, lahat yan, tingnan nyo. Kayo na magtingin, hanapin nyo yan sa Bible, yan ang mga identity
na pangalan ng Diyos. So, ano yung pangalan ng Diyos na itatatak na nandoon sa noo ng mga tao? Okay, wag tayo malito sa identity na pangalan ng Diyos at doon sa selyo na pangalan ng Diyos. Okay? Napakahalaga niyan. Tingnan natin. Patrani, pabasa muna, titingnan natin tong Exodus chapter 23 verses 20 to 23. Kinausap ng Panginoon si Moises. Ayan, Exodus chapter 23 verses 20 to 23. Ah, Aking isinugo ang isang anghel sa unahan mo o ingatan ka daan at upang dalhin ka sa dakong ang inihanda. Verse 21. At inggilin niyo ang kanyang tinig. Huwag kayong maghimagsik sa kanya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsuway sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Subalit, kung diringgin sandali mong lang. mabuti Patrani, sandali lang. Dito, hintayin muna tayo. Okay? Magpapadala ang Diyos ng anghel. Ano? Upang siya ay ingatan sa daan. Patungo sa kanya, sa dakong inihanda. Ngayon, ang sabi ng Diyos, dito sa anghel na to, sundin mo, tuparin mo ang kanyang tinig, huwag kang maghihimagsik sa kanya. Bakit? Sapagkat hindi niya patatawarin ang iyong pagsasalangsang. Anong dahilan dito? Ang kayong pagsuway. Bakit? Sapagkat ang pangalan ko ay nasa kanya. Titingnan ko muna to. Titingnan mo ano nandoon? Pangalan ng Diyos. Dito sa Micah chapter 7 verse 18, ang Diyos daw, He does not retain His anger forever because He delights in unchanging love. Bakit dito? Ganun na lamang ang tindi na kailangan sundin ang tinig ng anghel na ito dahil hindi mapapatawad ang kanyang ano yun, Patrani? Yung transgression. Pagsalangsang. Yung sa Bible mo, yung oo. So itutuloy natin ha. Tuloy mo nga, Patranis, dito sa verse 22 to 23. 22 to 23. Sapagkat, Exodus chapter 23 verses 22 to 23. Subalit kung diringgin mong mabuti ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasabi, ay magiging kaaway ako ng iyong mga kaaway at kalaban ng iyong mga kalaban. Verse 23. Sapagkat ang aking anghel ay hahayop sa unahan mo at dadalhin ka sa mga Amoreo, mga Hiteo, mga Perizeo, mga Kananeo, mga Hebeo at mga Jebuseo at aking lilipulin sila. Nakita niyo yung tindi nito? Sa bigat ng dahil lang sa pangalan na nasa kanya. Sino itong kanya dito? Yung anghel. Ngayon, ano ang nandun sa anghel na yon? Pangalan niya. Pangalan nino? Pangalan ng Diyos. Okay? So ngayon, nandiyan na nakalagay, my name is Him. Puntahan muna natin si Jesus. Nalalangin si Jesus in the context of the cross. Bago doon sa Gethsemane, ito yung panalangin niya. Mga kapatid, kay Dalweb yung kalaban natin. Sa Matthew chapter 6, 9 to 11, na tinuro ni Jesus, kasi nagtatanong din sila, paano tayo manalangin? Sabi ni Jesus, this is how you pray. Yung tawag natin doon, the Lord's Prayer. Pero talaga, ang actual na Lord's Prayer, John 17. Dito sa prayer ni Jesus, sa John 17, 11 to 12, pwedeng pabasa sa Tagalog, Patrani. Titingnan natin kung ano ang prayer ni Jesus sa kanyang ama bago doon sa cross. Go ahead, Patrani. 17, 11 and 12. Ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan. Ipapariyan sa inyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila ay ibinibigay mo sa akin upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Verse 12. Habang ako'y kasama nila, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay sa akin. Sila ay binabantayan ko at isa man sa kanila ay walang mapahamak.
maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Thank you, Patrani. Unawain natin ito mga kapatid, ano? Ang prayer ni Jesus, sabi niya, iniingatan ko sila sa inyong pangalan. Anong pangalan? Pangalan na ibinigay mo sa akin. Upang sila ay maging isa, kagaya natin na iisa. Okay. Sa verse 12, sabi niya, habang ako ay nandun sa kanila, iningatan ko sila sa inyong pangalan na ano, na ibinigay mo sa akin. Sinong binigyan ng pangalan? Si Jesus ang nagpe-pray dito, ano? Sabi niya, pangalan na binigay mo sa akin, yung pangalan na yan, iniingatan ko sila. Ano yung pangalan at sinong binigyan at sinong nagbigay? Doon, sabi dito sa, pwede pa basa ng last part, Patrani, last part ng verse 12? Iningatan ko sila. Sige nga. Ibigay mo sa akin. Sila ay nabantayan ko at isa man sa kanila ay walang napapahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Oh, anong kasulatan ng matupad? Pag sinabi sa New Testament na kasulatan, Old Testament yan. Old Testament. Walang ibang tinutukoy sa Old Testament na may binigyan ng pangalan kung hindi Exodus 23 verse 1. Sino yung anghel na yon na binigyan ng pangalan? Na ipapadala ng Ama? Si Jesus. Kaya hindi mahirap unawain na si Michael the Archangel ay si Jesus. Okay? For Christ to communicate with His created being na angels, He has to be in their shoes. Kagaya din para maunawaan ni Jesus yung ating struggle sa kasalanan, He has to be made like unto His brethren. Kasi kahit Diyos yung makapangyarihan siya, hindi niya actual maramdaman yung naramdaman ng taong nahulog sa kasalanan. So kung ano ang status ng tao na nahulog sa kasalanan, doon siya pupunta. Kaya ang tinaglay niyang pagkatao, yung makasalanang tao, hindi upang makibahagi sa kasalanan, kundi iligtas tayo mula sa kasalanan. Ngayon, ang halaga dito sa, di ba yung tinatak sa 144,000 sa kanilang noo, pangalan ng Ama? So ano yung pangalan na yun na binigay ng Ama dito kay Jesus? Iningatan ni Jesus sa pangalan. Masarap na pag-aaral to, Parani. Kasi lagi na lang tayo doon sa bato. So pag magdebate, nakasulat lang yung 10 Commandments doon sa bato. Inilipat sa puso. Ano yung nandun sa 10 Commandments? Justice and righteousness are the foundation of thy law, of thy kingdom, of thy throne. Pero dito, yung pangalan, anong tong pangalan na ito? Tingnan natin, Patrani, Deuteronomy 28:58. Deuteronomy 28 verse 58. Sabi po, mga kapatid, kung hindi mo gagawin ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Wow. Tingnan mo dito, no? Observe. Nandiyan yung word na observe. Ipaparallel natin to. Observe to do all the words of this law. Pagdating dito sa pangalawang bahagi, fear this glorious and fearful name. Anong name? The Lord thy God. Nandun yung observe, nandun yung fear. Verb yan, no? Tapos, anong gagawin dito? All words of this law. Glorious and fearful name. What name? The Lord thy God. Titingnan natin kung ano yung kahalagahan ng name dito na binigay ng Diyos kay Jesus. Yung tatak ng Diyos, yung name ng Diyos. Ano? Tingnan natin yung 2 Samuel chapter 6 verse 2. Si David naman ito. 2 Samuel 6 verse 2. Si David at ang buong bayang kasama niya ay umalis mula sa Baal-Yehuda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo
na nakaupo sa mga kirubin. Kita nyo, thank you for running. Kita nyo, ang tawag dito yung kabanang tipan ng Diyos, the Ark of God, na tinawag sa magitan ng kanyang pangalan. Anong pangalan na nandoon sa kabanang tipan? Anong pangalan? The very name of the Lord of hosts, Panginoon ng mga hukbo, who is enthroned above the cherubim. Ha? Ano ito? Anong pangalan ito? Oh, nasaan yung pangalan, Patrani? Nasaan? Doon sa kabanang tipan, Kapan. the Ark of God. Anong tawag doon sa Ark of God? Tinawag sa kanyang pangalan. Anong pangalan? Yung pangalan mismo ng Panginoon ng hukbo. Kaya, yung pinakita ko sa inyo kanina na identity name, hindi ito yung pangalan na nandito na itatatak ng kanyang selyo. Merong mas malalim na katotohanan at liwanag ang pangalan na ito. Okay? Lipat tayo dito sa 1 Chronicles chapter 22 verse 19. Tandaan natin, kanina nandun yung sa kabanang tipan. Saan lugar yon? Sa sanctuary. Okay, 1 Chronicles chapter 22 verse 19. Ngayon inyong ilagak ang inyong mga puso at pag-iisip upang hanapin ang Panginoon ninyong Diyos. Humayo kayo at itayo ninyo ang santuaryo ng Panginoong Diyos upang ang kabanang tipan ng Panginoon at ang mga banal na kagamitan ng Diyos ay madala sa loob ng bahay na itatayo para sa ngalan ng Panginoon. Oh, merong bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon. Ano yung bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon? Yun yung sanctuaryo. So tatayo sila ng bahay, ng sanctuaryo, para sa pangalan ng Panginoon. Ano yung pangalan ng Panginoon na tatayuan ng bahay? Pwede bang, Patrani, yung pangalan mo tatayuan ko. Ang tatayuan ko, ikaw as a person. Hindi lang yung pangalan mo. Pwede kong lagyan ng pangalan mo, yung bahay mo. So dito, ano yung bahay na gusto ng Diyos ipatayo para sa pangalan ng Panginoon? Isa pa. Nandito tayo sa sanctuaryo ngayon, ano? Mga awit, 111 verses 9 and 10. Patrani. Awit 111 verses 9 and 10. Siya'y nagsuko ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang inuutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Okay. Nakita niyo yung color coding dito, mga kapatid? Nagpadala siya ng katubusan sa kanyang bayan. Sino yung pinadala niya na katubusan? Ang kanyang bugtong na anak sa magitan ng banal na espiritu. At anong pangalawa doon, Patrani, sa Tagalog? Verse 9? Kanyang tipan. Kanyang inutos. Ang kanyang tipan, magpakailanman. Kanyang tipan, ang kanyang pangako na magpakailanman. Ano yung pangako niya? Pagliligtas. Dito sa last part, banal. At ano? Banal at, Patrani? Kapuri-puri. Banal at kapuri-puri. Ang kanyang kapurihan. Ang kanyang pangalan. Anong pangalan ang nandito sa pagdala ng katubusan at pag-utos ng kanyang pangako, yung tipan? Ano yung nandun? Dito malalaman natin sa context, sa verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang merong mabuting pag-uunawa ay nandun sa kanilang lahat na gumagawa ng kanyang kautusan. So dito makikita natin yung parallel na yung holy and awesome name na patatayuan ng bahay, hindi identity, kung hindi yung kanyang kautusan. Kasi anong nando sa pinakaloob ng kaban, ng tipan? The Ten Commandments.
Pag na-pick up natin ito, hindi na mahirap ipaniwanag sa mga tao at ipagdebate pa na hindi na ipako yung Ten Commandments o lahat ng mga logic, human logic, divine revelation talaga ang kailangan natin yung pagpapahayag ng banal na espiritu, no? O, tingnan natin ito kasi tatlong kulay itong nandito sa color coding natin. Pula, tapos asul. Ano nga yung itong parang violet sa Tagalog? Titingnan natin yung purple. Patrani, anong purple sa Tagalog? Exodus 26 verse 31. Exodus 26:31. Exodus chapter 26 verse 31. Gagawa ka ng isang tabing na asul at kulay obe at Ube. pula at hinabing pinong lino na may mga kerubin na Okay. mahusay na ginawa. Ulitin natin itong isa ha. Yung redemption, pula. Tapos yung kulay ube, yung kanyang pangako sa pagliligtas. At yung blue ay yung kanyang pangalan. Okay? At alam na natin, nakita na natin din yung pangalan niya tumutukoy sa pangalan na tatayuan ng bahay is actually His commandments, the 10 commandments. So 30 blue, kulay asul, kulay ube, at kulay pula. Doon sa loob ng sanctuary, hati yung holy place tsaka most holy place. Ano ang maghahati noon? Kurtina. Anong kulay ng kurtina na dinagay doon? Dito? Maglagay ka ng tabing na asul, kulay ube, at kulay pula. Nandiyan ano? Oh. So yun naghahati ng holy place tsaka most holy place. Ano yung pula? Katubusan o kaligtasan. Ube, kinumbine yung divine life ni Jesus Christ, yung blue tsaka pula, kaya ube. Ito yung kanyang pangako na bilang Diyos, ililigtas niya yung mga taong nahulog sa kasalanan. So nandyan yung tatlong kulay. The blue represents the original, unborrowed, underived life of Jesus Christ. Yung pula, yan yung ating pagkataong nahulog sa kasalanan na walang pag-asa kung hindi ang Diyos lamang. So tinaglay ng ating Panginoong Hesus yung ganyang pagkatao para sa ating kaligtasan. Nung namatay si Jesus dun sa cross, nahati itong tabing na ito mula sa taas pababa, meron na tayo ngayong direct access papunta sa luklukan ng Diyos. Ano yung nasa loob ng kabanang tipan ng Diyos? The 10 Commandments. So meron na tayong direct access sa 10 Commandments by the grace of God and the power of the Holy Spirit. Isa pa, mga awit 119 verse 55. Patrani, malapit na tayong matapos. Reviewin nyo ito kung medyo mahirap o hindi nyo patandaan. Reviewin nyo, putol-putulin nyo sa pag-aral, isulat nyo, mag-pray kayo mga kapatid. Ano? Psalm 119 verse 55. Psalms 119 verse 55. O Panginoon, aking naalala sa gabi ang iyong pangalan at sinunod ko ang iyong kautusan. Oh. Tinan nyo yung parallelism dito, no? Inaalala ko. Ang alin? Pangalan. Kanyang pangalan. Sa gabi, iniingatan ko ang iyong kautusan. So, nandan yung remember and keep your name, your law. So, what is that name? The law. Isa pa. Mga kapatid, bago tayo mag-end, alalahanin natin doon sa Revelation chapter 14, ang kapangyarihan ng pagbibigay, pagtuturo ng mabuting balita, walang hanggang mabuting balita, the everlasting gospel, ay sa magitan ng banal na espiritu. Kapangyarihan, gabay ng banal na espiritu. Pagdating ng panahon, which is ngayon na ang panahon, Ephesians 4:30. Anong sabi diyan, Patrani, sa Ephesians 4:30? Sa Tagalog. Ephesians 4:30, sabi po dito,
at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Okay, anong gawain ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu? Nagtatak. Siya ang tatatak. Ano yung tatak? Sa Revelation chapter 14, 7 and 14, pangalan ng Ama. Okay? Saan itatatak? Sa noo. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, huwag tayo maghintay na tatakan tayo. Ngayon mismo, tayo yung magpapagana ng utak at isip natin na ididesisyon natin na pipiliin talaga natin ang Diyos, na siya lang ang priority sa buhay natin. Bakit? Dahil siya lang ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nagsusustain ng buhay natin ngayon hanggang sa magpakailanman. Hanggang sa pagdating ni Jesus at magpakailanman. So yung ending natin, mga kapatid, yung pangalan na ibinigay dun sa anghel, yung anghel na yon, nagpakita kay Moises, si Jesus pala. So Christ is the law of God. And the law of God, dito sa napag-aralan natin ngayong gabi, is the name of God. Kasama doon sa law of God yung Sabbath. Kaya hindi lang siya limited doon sa Sabbath, kung hindi buong kautusan. Okay? So Christ is the law of God, and the law of God is the name of God, and the name of God is the seal of God. So the seal of God is the message of everlasting gospel, righteousness by faith. So pag tinanggap natin ang Diyos, tinanggap natin ang kanyang kaligtasan, papasok tayo sa kanyang pag-alok sa atin, pag-invite, pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Dito ngayon, mararanasan at mauunawaan na ang pagpasok pala sa kapahingahan ng Diyos, yan yung tanda ng Diyos. Bilang tinanggap natin siya, na siya yung Diyos natin, at tayo ang kanyang bayan. Sana, mga kapatid, by the grace of God, in the name of Jesus Christ, and through the power of the Holy Spirit, maunawaan natin ang kahalagahan ng araw ng Sabat, pag-iingat nito na banal, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na kinikilala natin, na tinatanggap natin ang kanyang tatak. So yun ang aking panalangin sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaklase, sa ating lahat, na atin talagang maunawaan, maranasan at maging patotoo ang liwanag ng selyo ng Diyos, na siya ang dadalhin sa atin ng banal na Espiritu itatatak, pipiliin natin sa ating mga decision making sa araw-araw. Mula ngayon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, habang tayo naghihintay, tayo ay nagpapatotoo, nagtuturo, nagbabahagi ng kaligtasan. Patrani, dito natatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Thank you na marami po, Pastor, sa isang napagandang pag-aaral na inyo pong binahagi sa gabi. At tandaan natin, mga kapatid, na ang nasa Revelation, sa Exodus 14, sabi po doon, ang Sabbath, remember the Sabbath day to be holy. Kung po natin putuloyin, mga kapatid, remember the Sabbath day to be holy. Dahil ang pangalan ng Diyos ay the Lord, sa iba mga kapatid, is the name of Panginoon na napagandang ating pag-aaral sa ito. Pero bago tayo mag-sing pastor, nais ko munang batiin po muli ang ating mga nasama sa ito sa ating pong Facebook. Medyo dikit ka, Patrani. Medyo dikit ka kasi, yan, oo. Yan, so atin pong mga nakasama sa gabi ito, sina Sister Merna Doctolero, maraming salamat po, si Sister Josephine Padalpinar, ating kasama, Sister Luna, Brother Rocky, nasa kanyang office ngayon. Ganon din si Sister Yeye Lagara, Sister Luman Panganiban, ganon din si Sister Lina, si Dar Salvan, si Brother Manding Claveria, si Sister Drason Baltasar, si Sister Dolly Gonzales Frances,
kasama namin kaibigan din sa susunod ito, Pastor. At yun din si Brother Joseph Laizon Doctor Jr., si Sister Abby Motera Vasquez, si Yoli, ng gabi sa iyo, Ate Yoli. At yun din si Ma'am Elizabeth Siton Orlina, ay Orlina, ay ating nakasama sa gabi ito. At purihin ang Panginoon sa kanyang kaputihan na tayo ay nagkaroon ng magandang panahon at yun din ang magandang signal. Ngayon, Pastor, tayo po ay manalangin. Tayo po ang mananalangin. Sige. Purihin ang Panginoon mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin banal, salamat Panginoon sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin mag-aral. At tulungan kami sa magitan ng gabay, pananahan at presensya ng banal na Espiritu na kayo ang aming pipiliin mula ngayon sa lahat ng aming gawain, sa aming buhay, ang aming paglilingkod sa inyo bilang tugon at bunga ng inyong pagmamahal na nagdala ng kaligtasan. Tulungan kami, Panginoon, na aming maunawaan na ang pag-iingat at pagpasok sa inyong kapahingahan ay tanda ng aming pagpili bilang tugon sa pagkilala na kayo ang aming Diyos na nagligtas, naglalang at nagpapabanal sa bawat isa sa amin. Aking dinadalangin na inyong mga anak na nagkikinig ngayon at makakapakinig pa, na sa kanilang mga puso't isipan meron silang mga kahilingan. Ito ay, ang iba siguro ay mga sa karamdaman, ang iba ay sa financial. Kung ano pa man ito, kayo ang nakakaalam, dinadalangin namin Panginoon, na ang inyong tugon sa aming panalangin, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na. Hindi man kaagad ito dumating, ngunit alam namin na iisa lang ang inyong tugon sa aming panalangin, yung oo. Kaya, salamat Panginoon sa patuloy niyong pag-imbita sa amin upang pumasok sa inyong kapahingahan bilang inyong tanda. At ngayong gabi, ang katotohanan ng inyong dakila at banal na pangalan, na kung saan ito ang inyong kautusan. At ang inyong kautusan, ang katunayan nito ay ang aming Panginoong Hesus na dinadala ng Banal na Espiritu. Aming dinadalangin sa gabing ito na maging katotohanan sa aming pag-unawa at karanasan upang ito ay maging patotoo sa lahat ng aming makasalamuha para sa inyong kaluwalhatian at ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan, at sa katiyakan ng kaligtasan. Itong lahat ay aming dinadalangin, tinatanggap, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoong Hesus. Amen. Patrani? Yan. Thank you, Pastor. Muli mga kapatid. Pangalan ko na bumubuo na Promise Covered Power of God's Grace. God's Grace, kami po nagpapasalamat sa inyo. At nag-iwan isa mapagpahalabi po ating nakita muli tayo sa darating na Webes, alas 8:30 ng gabi. Pray po ang Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father,
to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share.